Ngayong alam na natin ang unang 5 hakbang na dapat gawin sa paghahanap ng trabaho sa ibang bansa, bibigyan namin kayo ng halimbawa paano i-apply ito. For this example, let us take a fictional character na magsisimula sa wala. Si Pedro ay isang high school graduate at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang janitor. Nais niyang magtrabaho sa ibang bansa kung saan pwede siyang maging citizen. Siya ay nag-research at napag-alamanan niya na hindi in-demand skilled work ang janitor. Sa kanyang self-assessment, wala siyang qualification or experience para makapag-apply siya ng skilled work. Ngunit sa kanyang pagre-research nalaman niyang ng heavy truck driver ay isa sa mag-in-demand na trabaho sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Canada at Australia. Ang parehong bansa ay may work-to-residence program. Ang pangunahing skill na kinakailangan ay ang pagmamaneho at willing siyang mag-aral ng pagmamaneho. Para maging qualified, kinakailangan niya ng Certificate for Driving Articulated Vehicles. Ngayon, gawin na natin ang Step 4, ang pagpaplano. Nais ni Pedro maging heavy truck driver, kaya kailangan niyang kumuha ng certification. Batay sa kanyang research, bago siya makapag-aral ng driving, articulated vehicle, License 3, kailangan niya munang kumuha ng LTO driving license with restriction code 2. Matapos makuha ang certificate, kailangan niyang syempreng mag-gain ng experience bilang heavy truck driver. As a beginner sa field ng heavy truck driving, alam ni Pedro na mas madaling makakuha ng experience locally kesa sa ibang bansa. Kaya plano niyang magtrabaho muna sa Pinas bago siya mag-apply overseas. Ngayong detailed na ang plano ni Pedro, lagyan na natin ito ng time frame. Habang nagtatrabaho as janitor, mag-iipon siya para makapag-aral ng driving. Within 6 months ay kukunin niya ang kanyang driving license. Sa loob ng sumunod na 3 buwan ay kukunin naman niya ang kanyang certificate. Mag-apply siya sumunod ng trabaho sa Pinas bilang heavy truck driver. After 1 year experience ay susubukan niyang kumuha ng trabaho sa ibang bansa na mas madali applyan tulad ng mga bansa sa Middle East. Kapag may at least 3 years experience na siya ay saka siya mag-apply sa target country niya which is Canada or Australia. Ito ay isang halimbawa kung paano i-apply ang foundation lesson na una nating ni-discuss. Maaring hindi lahat ng bagay ay mangyayari sa time frame na ating nigawa, pero ang mahalaga ay may plano tayo. Kung hindi nyo napanood ang video ay panoorin nyo para maplano nyo rin ang paghahanap nyo ng trabaho sa ibang bansa. Tandaan, sa tamang impormasyon, sipag at tiyaga ang mga pangarap ay kayang-kayang abutin. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito ay paki-like and share. Marami pong salamat.